Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin ito magiging epekto ng eleksyon na ito para sa impeachment ni VP Sara. Kung matatandaan nyo nga guys, kaya daw, no, nagde-desperate move, ika nga ng ibang netizen about dito kay VP Sara. It's because uh, um, kailangan niya ng, excuse me, kailangan niya na magiging kaalyado sa loob ng Senado wherein doon gaganapin ang impeachment trial. Ngayon, ako, I'm very confident naman, that with the Dutertes, I really don't think that they will just gonna let this, slide na parang, they're gonna take it, they're gonna take the process very seriously. And the way I see it, they're not just hiring simple lawyers, but mga dekampanilya talagang abogado ang kanilang mga hinahire na. Lalo na ngayon, that matutuloy ang pagiging prosecutor ni Congresswoman Luistro at saka ni Congressman Chua. No, magkikita-kita sila sa trial ng impeachment trial ni VP Sara. Yun kung hindi kakatigan ng Korte Suprema ang petisyon na inihain ng mga abogado ni VP Sara. Nevertheless, tara pag-usapan natin. Okay guys, I found two materials coming from UNTV at saka dito sa isang post galing sa isang Hasan Pati, Hasan P. Motino. So, meron siyang sinulat, shinare ni Miss Pebble Duque. At tingnan natin kung ano mga laman nito. Panoorin muna natin itong nasa UNTV. Ano ba ang sinasabing epekto ng resulta nitong 2025 midterm election sa impeachment ni VP Duterte? Magandang hapon, June. Ayon kay Professor Ferdinand Pasion, isang political analyst, sa nakikita nating resulta ngayon ng 2025 midterm elections, may posibilidad aniya na kaunti ang sumuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May tuturing na protest vote ang nangyari sa nakikitang resulta ng halalan ngayon. Paliwanag ni Professor Ferdinand Pasion, isang political analyst, ang pangunguna ni Senator Bongo at Bam Aquino sa bilangan ay maaaring nangangahulugan na marami sa mga botante ang hindi nagbigay ng kanilang suporta sa alyansa ng administrasyon. I believe this is a protest vote. And kung makikita nyo sa Senate, no, yung mga nanalo, hindi maaasahan ni BBM yung mga yan. Dagdag pa niya, posibleng maging mahirap na makuha ang kinakailangang boto para tuluyang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sabi ko na sa inyo, katulad si Ping Lacson at si Tito Soto, hindi naman mga Marcos loyalist yung mga yan eh. And nandiyan pa si Marcoleta, who is a lawyer, no? Magiging senator judge. At pag manalo si Amy, hindi naman natin masasabing kakampi ni Bongbong si Amy, although magkapatid sila, no? So sa tingin ko mahihirapan kunin yung necessary votes ng Malacanang to impeach Vice President Sara. Binigyang diin ng eksperto na ang 12 pasok sa senatorial race, marami rito ang hindi kaalyado ng administrasyon, kaya may posibilidad na mas mahirap isakatuparan ang impeachment kay Vice President Duterte. Nakaambang impeachment trial sa kanya yung pag-endorso niya sa mga kandidato o senador na sinusuportahan ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte, maging yung sa pag-endorso niya kay Senator Amy at kay Senator Camille Villar. At sinabi rin ni VP Duterte na ipinapaubayan niya na sa kanyang mga abogado ang preparasyon para rito sa impeachment trial, at binanggit niya rin na at peace o panatag siya anuman ang magiging resulta ng nasabing trial. Balik sa iyo, Jude. Jed, isang tanong lang. Doon sa pahayag gabi ni Vice President Sara Duterte, Jed, and ano ang ibig ipahatid ng mensahe na yon sa mga kababayan natin at maging sa administrasyon?
June, gaya nga ng mga binabanggit ni Vice President Sara Duterte, nais niya ng mga kandidato o mga leader na siyang magbibigay ng totoong pagbabago o dun sa mga hinahanap ng publiko na makakatulong para makapagpaganda hindi lang ng buhay ng publiko kundi ng bansa. Pero meron bang halong parang, hindi man pagbabanta, pero may sinasabi sa parang pananagutin yung mga dapat na may puntong ganun, Jed eh. Ano ba ang take doon? Di ba talaga doon, Jed? June, sinabi nga ni Vice President Sara Duterte na doon sa pag-aresto ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa itong political attack sa kanilang pamilya dahil nakikita niya na kalaban sila ng administrasyon at ginagawa ng mga kasalukuyang administrasyon na sirain yung kanilang pangalan. Kaya nais niya na mapanagot yung mga sangkot doon sa pag-aresto sa kanyang ama na na sinasabi niya. Anyway, that's beside our discussion for today. So, punta naman natin tong nakita natin na shinare ni Ma'am Pebbles Duque. So, ayon dito sa post ng isang Hassan P. Moti. Palakay natin guys para ma-appreciate nyo. Sabi niya rito, lisod kaayo madayo ng impeachment by Jeter Kish. As of the latest count, only 6 senators are for impeachment while 6 remain undecided and a solid 12 are firmly against it. With these numbers, the plot to remove VP Sara is headed nowhere. Do you agree with that? It seems, no, based na nga rin dun sa sinasabi ng isang political analyst, there's a big possibility na mababasura o hindi makukonvict itong si VP Sara. Let's not forget, under our Constitution, it takes 16 votes to convict and remove a Vice President. The 2/3 of the Senate with the majority clearly not in favor. It's safe to say that this move is purely political and it's failing, sabi ng author, no? This means only one thing, Sara Duterte is still standing strong. In fact, her chances of becoming president in 2028 just got even higher. The people see through the drama. They see her strength, her integrity, and her unwavering love for the country. To our fellow supporters, this is the time to stand united and vigilant. The battle is not just in the Senate, it is in the hearts and minds of every Filipino. Let's support candidates who will protect our country, future, and back leaders who will not betray the people's trust. So, may pinost siyang photos dito, no? Tingnan natin. So, basically, pro-impeachment, ito si anti-impeachment. Ito yung swing, balimbing daw. So, ito, expected na to. Oh, expected na to. Okay? Tatandaan nyo, mga Tulfo, no? Sobrang ano nila ng mga, nung panahon ni PRRD, sobrang nilang, what do you call that? Pinipraise si PRRD. So, let's see how it will gonna go for this time, no? Pro-impeachment kaya sila o magiging anti-impeachment eventually? Because as you can see, no, ito nga one thing that I really would like to discuss with you or for us to talk about. Okay? Ang mga Pilipino nowadays, as you can see the result of the election, lahat ng tao na umabuso sa isang simpleng Pilipino, hindi na nila pinanalo. I'm not gonna name names. There are a lot of them. So itong mga to, they have to act accordingly. No? They have to put their acts together. Kung gusto nila, tandaan nyo, by 2028, another set of elections para sa mga hindi naman tumakbo ngayon. So lahat ng nakapula ngayon, yan ang mga posibleng tatakbo by 2028. So people will remember. Okay, people will remember kung ano ang ginawa nila sa impeachment trial ni VP Sara. Tinandaan ng mga botante natin yung mga ginawa sa mga Duterte, tinandaan ng mga botante natin ang mga ginawa sa mga simpleng mamamayang Pilipino. And people will not allow this ever again.
Kung mapapansin niyo lang. Yun yung sobrang ikinatutuwa ko sa mga kababayan natin. Kasi ginamit nila yung power nila na sila ang may kakayanan para mag-retain at mag-alis ng mga pang-abusong politicians. No? Again, I'm not gonna name names, madami sila, so we're not going to single out anyone. Ngayon, kung babalikan natin to guys, no? Kung babalikan natin, etong magsiswing na to, itong anim na to, kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na to. Tas 12 to. So, paano mo pa mabubuo ang 16 dyan? Diba? Kung hindi ka sigurado. Bam Aquino, I really don't think so. Kung Bam Aquino will live up, no, will live up sa mga Aquino, no, kung paano nilabanan ng mga Aquino ang mga Marcos, definitely, he's not gonna be pro-impeachment. Pero if he wants to survive his political career, either mag-anti-impeachment siya or mag-pro-impeachment siya. No? At least he has 6 years, no, to prove himself. Pero hindi na natin kailangan yung 6 na taon to prove kung para kanino siya. 'Di ba? Kasi kung magiging pro-impeachment siya, nakakatawa siya. Bakit siya nakakatawa? Kasi alam niyang political to yung ginagawa ng mga Marcos Yun nga yung ginawa sa uncle niya, 'di ba? So bakit niya susuportahan yung ginawa sa uncle niya nung panahon na nabubuhay yun? 'Di ba? Parang for Bam Aquino, I think history repeat itself. It so happened it's not an Aquino who is on the chair or who is on the table. It's a different person. But if they were able to do that to an Aquino before, they were able to do that to a Duterte now, they can also do that to another Aquino again. That's how I see it. Kung i-analyze lang natin, this is a matter of discussion now. Now with Joel Villanueva, I think he's an anti-impeachment. I think, no. Even with Legarda, Tito Sen and what's the name of this? Ping Lacson. Sa totoo lang, with or without the no. Kaya nag-create, the way I see it, kung bakit sila nag-create ng alyansa is in preparation of the impeachment. Unfortunately, hindi lahat nakapasok. Sa alyansa, sino lang ba ang pasok dito? 1, 2, 3, 4. Diba? 4 lang. Tapos kiniklaim nila itong si Senator Amy Marcos at saka si Camille Villar. Umalis na sila. Oh, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pala sila together with what's the name of this? Senator Pia Cayetano. Sa totoo lang, dapat nga si Pia Cayetano dito sa swing Because we're not sure about her. No, we're not sure about her. Ngayon, kung siya ay for good governance, no? Ako I admire Senator Pia Cayetano, pero medyo na-turn off ako sa kanya nung sumama siya sa alyansa ni Bongbong Marcos. It's way better than being an independent than to swing with, to be a member or to be an alliance of Bongbong Marcos. Ito mga to, wala nang kinabukasan siguro to Pero alam mo, nakakagulat Nakakagulat si Kiko Pangilinan. Mas marami pa yung boto niya nang naging senador siya kaysa naging vice president siya. Actually, sobrang dalawang dalawang nakakagulat. Okay, itong dalawang to. Supposedly, sila yung strong opposition, itong tatlo. I don't know if they're gonna work together. Okay, these 3. But definitely, these 12 will gonna work together as I think a future opposition. Mahirap maging opposition nowadays, guys. Padadala ka ng sabina, papatawag ka sa Senado, papatawag ka sa Congress, kahit marami ng
Marami nang, marami nang nakakatakot sa panahon ni Bongbong Marcos. Maliban sa mga nababalitaan nating crime, no? Ito ang election hindi pa natin masyadong napag-uusapan, but definitely if we're gonna go back to the core of our discussion, simplihan lang natin guys. If I'm gonna ask you the same question that I've asked myself before I started this, do you really think na itong impeachment trial ni VP Sara this coming July will have a conviction or it will be acquitted? But by the way I see it, ayokong ayokong maging sigurista, but there's a big chance. Tandaan nyo, may nakasalang pang petisyon tungkol dyan sa impeachment na yan. Pero it's a big win for us, to be honest, na karamihan ng mga umapi kay Vice President Sara at sa mga Duterte ay halos wala na rin sa House of Representatives. 'Di ba? Yun yung big win para sa atin. Ngayon, ang aantabayan na lang natin at titingnan natin itong darating na impeachment trial. I'm praying for a big win for us, sa ating mga supporters sa mga Duterte at naniniwala sa kanilang principle, good governance principle. At the same time, isa rin sa hinaabangan ko sa totoo lang, is sa mga election protests. Maraming kaganapan sa election kahapon and I'm just waiting for people to be filing petition, complain, and so on and so forth because upon the proclamation, they have a couple of days to file the said petition or complain. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na. Kung ano sa tingin nyo. Ito bang pinapakita natin sa inyo na number of senators? Sure na yan na hindi nila pababayaan si VP Sara or magkakaroon tayo ng malaking surprise na baka majority sa kanila ibobotong i-acquit si VP Sara.